itong lote. Opo. Yung isang resibo para doon kay Miriam. Opo. Itong 7 lote, pinagbayad ka ng amilyaramiento Opo. noong 2012. Opo. For the whole year. For the full year. Yes, sir. What year? 2012. Yung 2011. Bayad na ho. Sino nagbayad? Ako po. 2010. Sino nagbayad? Ako rin po. 2009. Ako rin po. 2008. Ako rin po. 2007. Ako rin. 2006. Ako rin po. 2005. Ako rin po. Hanggang 1990 mo binili. Hanggang Opo. sa Yung 1990. second quarter, ako na po ang nagbayad. Second quarter ng anong taon? 1990. At third and fourth quarter, 1990. Kailan linipat ng City Assessor's Office sa ito ba sa Marikina Opo. ang tax declaration from Mrs. Rocco sa inyo? Hindi pa ako na-transfer. Hindi dahil dati si Mrs. Cristina Rocco Corona ang nagbabayad nung amilyar nung 7 lote. Opo, nung sa kanya po yung lote. Nung bigay na sa akin yung absolute deed of sale, ako na po nagbayad nun. Linipat sa iyo yung tax declaration. Hindi pa po eh. As far as the assessor Hindi ka pwedeng magbayad ng amilyaramiento kung hindi ilipat sa iyo yung tax declaration. Nagbabayad ho ako pero sa pangalan niya. Sa pangalan niya. Ikaw ang nagbabayad Opo. sa pangalan niya. Pangalan niya. Ganon din ang kwan noong 2012. Opo. Sa pangalan din niya na nalagay yung resibo. Opo. Pero ikaw ang nagbabayad. Oo, nakalagay ho din sa resibo. Na paid by Demetrio Vicente. Sige. Pero ang resibo na kay Cristina Corona. Opo. Ang tax declaration na kay Cristina Corona. Opo. Okay. May we proceed, Your Honor? Proceed. All right. Now, allow me to show you another official real property tax receipt. Naka-open na yata nito. Dated... covered official receipt number 068-2010 and under account number 123807 rather. Kindly go over the same and tell us who is the Vicente Demetrios. Ako po yan. Ako po yan. What does that represent? Ano po yan sa resibo na yan? Anong loan lot? Ito po yung lote. Teka po. Yan po yung lote binili ko kay Mrs. Corona. Because at that time, 41,000 ang binayad ko dyan. Because wala pa yung 50% deduction because of the Ondoy tragedy. We will request, Your Honor, that this document identified by the witness be marked as Exhibit 126 for the defense, Your Honor. Mark it accordingly. We request, Your Honor, that this document identified by the witness, which is OR number 062010, be marked as Exhibit 126 for the defense, Your Honor. Mark it accordingly. Now, again, Again, I am showing to you another document labeled Statement of Account
in the name of Vicente Demetrio Z. Account number 123807. Period cover January 001 to December 2010. Kindly go over the same and tell us whether you know that document. Tingnan po ninyo yan, sabihin ninyo kung kilala ninyo yan dokumento na yan. Ito po yung nasa pangalan ko itong statement of account dated March 2010. Covering the period January January. 2001 to December 2010. Alright. Now, ano pong kinalaman nito sa sinasabi niyong pagbabayad ninyo ng buwis? Yan po yung binabayaran kong buwis for that particular period. Alin po yung property na binabayaran ninyo dito? Witness going over the same, Your Honor. Ito po yung lupa na binili ko. Yung Mrs. Corona. I see. Now, Kaninong tax declaration yung lupa? natinig ninyo. Kanino raw pong tax declaration yung lupa? Tinatanong kayo ng husgado. Sa akin po pangalan, yung statement of account. Oo, pero yung tax declaration, kanino? Nasa pangalan pa rin noon ni Mrs. Corona. Sino nag-issue ng statement of account sa inyo na pagbayaran ninyo yung saan? Office of the City Treasurer of Marikina. City Treasurer, Opo, hindi City Assessor. hindi o. It states, if you are allowed to intervene, I'll just read for the record, Your Yes, Honor. go ahead. It states, Your Honor, statement of account, bill date March 18, 2010, period cover January 1 to December 2010. Office of the City Treasurer, Real Property Tax Division. That is the entry contained in here, Your Honor. Now, what is this amount due in which appears to be 65,268 pesos and 34 centavos? Anong dokumento to? Ano exhibit to? We will request, Your Honor, that this document identified by the witness be marked as Exhibit 127. There is some confusion here, no? And the court would like to understand. Why is it that the City Treasurer's Office consider Mr. Vicente as the one responsible for taxes on properties that are as declared for tax purposes by Mrs. Cristina Corona? In the document identified by the witness, no mention about Cristina Corona, Your Honor. Okay, proceed. Yan pong nakalagay dyan, 65,268 pesos and 34 centavos. Sino po nagbayad niyan? Ayan. Binayaran ko po yan. Ilakas. Binayaran ko po yan. Kanino ninyo binayaran niyang halaga Sa na yan? City Treasurer's Office. O bakit kayo nagbayad na halagang 65,268 pesos and 34 centavos? Akin na po yan, loting yan. Sinasabi ninyong inyo na, pero wala sa inyong titulo, wala sa inyong tax declaration. Anong ibig ninyo sabihin? Nasa akin ho ang titulo niyan at saka absolute deed of sale. Ito ba yung galing kay Mrs. Corona? Opo. Nakarehistro na ba nakarehistro na ba yung titulo na yan sa pangalan ninyo? Hindi po. Hindi po nakariso sa pangalan ko yan. Sandali. $2,009 ba ito?
Pwede pa nga Maybe- ng coffee. Malalasing ko ng kape ngayon. May we be allowed to continue, Your Honor? Continue. Alright. May I direct your attention or asking call your for a copy. attention to an official receipt number on you, 0628338, dated March 24, 2059. Ano po yan? Nine. All right. Now, the declared owner here is one Vicente Demetrio, and the account number is 123807. Kindly examine it and tell us whether you know the Demetrio Vicente declared owner mentioned in here. Tingnan po ninyo. Sa akin po yan. Pangalan ko yan. Ah. And this is a receipt. Receipt in the amount of 6,238 and Alright. 68 centavos. All right. Now, this appears to be, or this is labeled official real property. Yung pagbabayad, samantalang hindi naman. Pinakita ko yung absolute deed of sale. Pangalan ko. Kaya, as far as the Treasurer's Office is concerned, pangalan ko. Hindi kayo madinig, hindi po kayo nadidinig. Ulitin po ninyo. Sa akin yung pangalan na yan kasi pinakita ko yung absolute deed of sale na sa pangalan ko na ako ang buyer ng property. Was there any instance where you have appeared before the city assessor's office for purposes of declaring this property in your name? Meron na ho bang gano'n? Opo, nakausap ko po yung Lakas po ninyo. Opo, nakausap ko yung assessor office na chief na sinabi ko, pinakita ko yung deed of sale ko. Eh, kanya na-transfer sa pangalan ko. Ayun. Kailan po yun? During this time, 2009. 209. Opo. Now again, may we request, Your Honor, that the document identified by the witness be marked as Exhibit 129 for the defense. Tama? 128, Your Honor. Mark it accordingly. Now, again, I show you ano? 208 na ito eh. Ha? Pareho na lang. Sandali lang. Sandali lang, Mr. Vicente. Or, will you kindly fix the sound system? Mr. President, Uh, President, in order to fix the sound system, may we move for a the gentleman, Nagkakaroon po ng technical difficulty dito sa audio system. Dito po yan sa Senado, nag-call po ng isang break itong Senate Impeachment Court habang inaayos po ang problemang ito. Para po sa atin na rin lahat, no, para maintindihan natin at masubaybayan itong mga pangyayari sa loob ng Senate Session Hall. Ang pangalawang testigo na nakasalang sa araw na ito ay ang sinabing nakabili ng property ni Chief Justice Corona at ang kanyang may bahay sa Marikina na hinati daw po ito sa 7 titulo at nabili daw po ito ng 1990. Natapos na po ang direct examination at ang cross-examination at sa puntong ito ay nasa redirect examination na po itong witness na ito. Itong witness na ito ay nagngangalang Demetrio Vicente at binili niya itong lupa na ito mula kay Mrs. Corona noong July 1990. 7 parcels of land po ito. Dati isang buong land po ito. May mother title po dati na pinaghati-hati.